my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, merits my soul best song. Faithful, loving service to Him belong. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger, look above, Jesus completely saved. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea. Amen. Sing. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Good singing. Muli pa po tayong aawit na isa pang awitin. Praise Him, praise Him. At pagkatapos po nito ay papangunahan tayo ni Brother Nerio sa ating panimulang panalangin. Ready now, sing. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus guards His children. In His arms He cares them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever a joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sin He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows, love and bound, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell us of His greatness. Praise Him, ever a joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud Hosanna ring. Jesus, Savior, reigning forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever the joyful song. Good singing this morning, Brother Dario.
Amen. Sige po, makakaupo na po tayo at muli pa po tayong aawit no, bago tayo magpahayag ng ating mga announcement and also yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Higher ground. Diyan na. Yan, mukhang medyo may delay lang sa ating Yan, sa mga nakasama po namin sa live, no? Magsiawitan po tayo. Ready now? Sing! I'm pressing on the upward way. New heights I'm going every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubt is rises, fear dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan darts at me are hurled. God, the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lift your voice, Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a glimpse of glory bright. But still I'll pray till I found. Lord, planted on the higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Good singing this morning. Tawagin natin si Pastor para sa mga announcement po. Okay, good morning everyone. It is good to see you this morning. Ako'y nagpapasalamat, nagkasama-sama tayo. Bagamat minsan nagkakahalo-halo dahil yung ibang nasa second service, nasa first service, yung ibang nasa first lumilipat. Tatlo po ang services natin, no? Meron po tayong pang alas 9, alas 10:30, at saka alas 3 ng hapon. Kaya kung sakasakali sa inaharap at maging mas maluwang, magdadagdag ho tayo ng upuan siguro kahit tagbe 25 hanggang 30 na pwedeng hanggang dito at hanggang dun sa dulo. Now, patuloy po nating sinusunod na mahigpit yung ating patakaran, actually patakaran ng gobyerno. At the same time, ginagawa na rin nating patakaran, hindi lamang po maprotektahan ang bawat isa sa atin, kundi mga pamilya nating uuwian natin. Kaya meron tayong ganito, no? May face mask, face shield tayo dyan. Of course, may kanya-kanya tayong face mask. Ang church natin, we have an available face mask. And then we see to it that we have a scanner, may alcohol tayo, at lahat ng pwedeng ipanghugas sa kamay, available po rito sa church dito. And Lord willing, this coming August, our church would like to purchase air purifier, no? Nagka-canvas na rin po ako ng air purifier. Siguro itong laki ng church natin, mga kailangan natin, mga 4
na air purifier. Hindi naman yung high-end kasi yung high-end 20,000 ang halaga nun eh. No? So, iba yung air humid eh, na nabibili. Yung air purifier talaga, humihigop siya ng hangin, tapos naglalabas siya ng panibagong hangin. And the reason we do that, because we have a stored air here. Naka-aircon tayo eh. Kung hindi tayo naka-aircon, kung air continuous tayo, no, may malalaking bintana na bukas, wala sanang problema. Because we have a stored air here, kinakailangan talaga yung air na iikot rito ma-purify. That's why we need an air purifier. After service, mamaya, bubuksan lang natin yung pinto at bintana, and then again, we will spray. And then, yung Lysol lang naman, para bumango-bango ulit tayo, tapos maglalabas tayo ng hangin na malamig, para may pumalit na hangin. May bintana naman kasi tayo rito, tapos yung pintuan dyan. Usually, yun po ang ina-advise din sa akin ng mga pastor na may mga asawang doktor na sinasabi, once na matapos na kayo sa paggamit nyo ng aircon at kapag may service kayo, buksan nyo lang uli para may pumasok na bagong hangin, and then yung hangin na nauna, mapalitan na naman ng palibago. And then, pero pag nagkaroon na po tayo ng air purifier, hindi na po kailangan yun. Kahit tuloy-tuloy na nakabukas ang aircon at may air purifier tayo, wala pong magiging problema. So, pray for it para at least, Lord willing, ipaghanda rin natin ang ating sarili dahil ako'y nangangamba uli, baka hindi tayo makapag-service uli ng August dahil may banta na baka ibalik tayo sa, hindi ko lang alam kung MECQ or ECQ. Ang problema naman po kasi doon, no, ay bibigyan lang tayo ng isang ID para makalabas. Kung isa lang ang ID na meron tayo, ako lang ang makakapunta, no, at makakalabas. At ang mabigat pa roon kasi, kapag MECQ or ECQ, bawat barangay nilalagyan ng harang. Nilalagyan nila ng tawag rito, barikada para hindi ka makapasok ng barangay. Pag pumunta kami rito ang barangay na pinapasok namin yung Kalumpang Kasi kapag umikot ka roon sa dulo, doon ka pa iikot sa Itbulaga, napakalayo. So papasok kami rito sa Kalumpang area para makapasok sa barangay nito, San Roque. So I hope hindi mangyari yan sa August. Kapag maganda ang balita sa August, pagkatapos ng speech ng ating presidente, at meron tayong magandang balita na sana'y ganun pa rin naman, kung hindi ganun pa rin, kundi maluwang ng konti, mas maganda, makakapagdagdag po tayo, no, ng mga tao na po pwedeng pumunta ng ating church. Mukhang ganito na magiging new normal. Pero sa tingin ko naman, kung meron lalabas talagang vaccine, Lord willing, next year or early, late this year, baka mga bandang December, na ito'y sponsor ng gobyerno, masasaksakan tayong lahat, or kung private at mura lang yung vaccine, masasaksakan tayong lahat, balik ulit talaga tayo sa normal, no, na magiging ganito. Hindi mawawala na itong mga ganito natin. Kasi sa kasaysayan ng pandemic, alam niyo ba, nag-face mask din ng mga tao during 1928, kung di ako nagkakamali. Yung nagkaroon ng pandemic na impluwensya sa buong mundo. Kaya nga lang, ang nababanggit ko lagi, nagiging mas nakakatakot kasi yung nangyayari sa ibang bansa, nare-report dito during that time, ng pandemic yung Spanish influenza ang dami nang nangangamatay sa iba-ibang bansa, hindi nare-report yun dahil nga rin, hindi ganun ka accessible yung information na katulad na meron tayo ngayon. Ultimo sa sulok-sulok na barangay, kapag merong isang pamilya na merong COVID ron, talagang balita, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Now, so yun po ang announcement natin at ako yung nagpapasalamat, narito kayo. Pagkatapos po ng service, hinihimo ko kayo, umuwi na po tayo, o kung meron pa kayong lakad na kumain sa labas, nasa sa inyo po yun kasi meron pong papalik na grupo sa atin. Kaya kung tutusin hanggang alas 9 hanggang alas 10 lang tayo. Okay? Sa umagang ito, it is a blessing na kahit nasa ganito tayong pagkakataon. Last week may bisita tayo no? Sa hapon. At ang bisita namin sa hapon last week, ano ba pangalan? Bless ba pangalan nun? No? Bless. Dala naman ito ni Sister MJ. Sa umaga pong ito, may bisita tayo na dala ni Sister Alice. At ito'y bulaklak, no? Si Jasmine. Tama ba? No? Jasmine Roble. Okay? Maraming salamat. Tayo ka nga, Jasmine. Ayan. Maraming salamat, Jasmine, sa pagbisita sa amin. Usually, kapag may bisita kami, kinakamayan namin lahat. Kaya lang, di uso kamayan ngayon.
Balik tayo dun sa dati, when we were Catholic, peace be with you na lang, no? Peace be with you. Yun na lang yun ang pwede natin batian kasi hindi na pwede yung katulad na ginagawa muna natin sa ngayon, yung nagkakamayan tayo. Ganun pa man, umaawit tayo, no? Ng awit pagbati, aawitan na lang natin siya ng awit natin pagbati. Salamat sa pagbisita mo sa umagang ito sa aming church at alam ko, hindi lang naman tayo ang church na nag-held ng service, kundi may mga iba-ibang churches. I have some, itong pumasok na pandemic, I have some, not good news. Kasi may mga mahal ako sa buhay at malalapit sa puso ko na namatay. Last Monday, yung pastor na pumunta rito last year, si Pastor Sergio Baluis, na taga Birac Catanduanes, ay pumanaw, no? Pumanaw siya ng liver cirrhosis with complication sa kidney. So, he's my close friend. Tagal ko nang kakilala to at kaibigan. Kung may 25 years ago na, or 27 years ago, kakilala ko na to at kaibigan. Last year, narito siya sa church natin. At kami naman, last year, pumunta rin doon sa church niya sa Catanduanes, not knowing na yun pala ang huling taon niya. Okay? So, pumanaw siya nung Monday, and then inilibing kahapon. So, ganun din, nabanggit ko last week, may mga kapatiran tayo rito, na nagkasakit at pumanaw na rin na bago mag-lockdown kasama natin, pero ngayon na hindi pa rin tapos ang lockdown, nailibing na rin. Well, nangyayari po yan, no? Dahil masyadong komplikado yung sakit ngayon. Umaasa lang tayo, of course, ang Diyos mapagbiyaya at soberano at makapangyarihan na pag-ingatan tayong lahat. Pero sa isang banda, kinakailangan din natin sundin yung mga proper precautions sa atin para higit na mapanatili po nating healthy tayo at mapanatili din nating healthy yung ating pamilya. Nakakabahala nga, minsan lang magkaroon ng sipon, no? Magkaroon ka lang ng sipon o magkaroon ka lang ng mamalat ka lang sa bahay, nanunuyot yung lalamunan mo. Dati, binabaliwalang lang natin yan. Inom lang tayo ng kalamansi o kaya honey. Okay na. Ngayon, nagtitinginan na tayo. Baka may COVID na itong kasama ko sa bahay. Nakakatakot. Pero, wag po tayong balutin ng takot. Dahil kapag binalot tayo ng takot, hindi tayo nakakaisip ng tamang mga aksyon dapat natin gawin. Okay. So, that's a blessing to be here this morning and to worship God as a gathered people here. Ganun din, sa mga kapatid nating wala rito, pero naka-live stream po tayo. Binabati ko po kayo. At kasama po namin kayo rito sa Espiritu sa ating pagsamba sa Panginoon. At umaasa ako na darating din ang tamang panahon na lalo na mga senior citizen natin, makasama po namin kayo rito. At ganoon din, yung mga 20 years old pababa, makasama po namin kayo rito. Okay, umawit tayo ng awit pagbati, aawit na lamang po tayo. At tatawagin ko po si Brother Bork. At pagkatapos po niyan, magba-Bible reading tayo na pangungunahan ni Brother Mark. Muli, magandang umaga sa lahat. Tayo po'y magsitayo at kawain na lang siguro natin ang bawat isa, no? Kayo rin pong mga nasa live stream namin. Awitin natin ang ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ready now? Sing! Ligaya ng buhay. Good morning, everyone! Kilala mo si Kristo. Ma'am, welcome ha! Gaya ng buhay kung siyang manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo nga, tunay na ligaya ng buhay. Good singing this morning. And with that, tawagin na natin si Brother Mark para sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay, magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay manatiling nakatayo at buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Unang Korinto. Ayan. Unang Korinto, Kapitulo 15. Talata 12 hanggang, o talata 12 hanggang 19. So, basahin po natin. So, nandyan na, no? Ayun. So, basahin po natin sa talata 12. Sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Handa, basa.
At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Talata 15. Nasaan na yan? Ayan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay tungkol sa Diyos sa kanyang muling si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay di muling binubuhay. Talata 16. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi binuhay. Verse 17. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Manalangin po tayo. Let us pray. Mahabagin Diyos naming nasa langit, amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito na iyong ipinagkaloob sa amin, na kami ay makapanambahan sa iyo. Dinadalangin ko po, Panginoon, sa aming pananambahang ito, makapaghatid nawa kami ng kalulatian sa aming Panginoon at tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Pinagpapasalamat ko po ang pribileyo na meron kami ngayon na maipangaral ang iyong salita, nabasa ang iyong salita at sama-samang umaawit, Panginoon. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Espiritu as we study and listen to your word. In Jesus Christ's name we pray these things. Amen. Please be seated, mga kapatid. Kukunin ko lamang po yung gamit ko na naiwan ko. Okay, good morning everyone. Sa umaga pong ito, ang mensahe pong hamunin ko sa inyo yung binasa po natin kanina, no? Nangangaral tayo ng pagkabuhay na muli. Magandang mapag-aralan natin ito dahil sa isang banda, nakapagbibigay po ito sa atin ng tinatawag nating comfort, no? Sa panahon na kabi-kabila ang masasabi nating pumapanaw, hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kanina po, nabasa na po natin yung talata, no, na nabanggit sa verse 12. Kaya papasok na po tayo sa ating mga mahalagang puntos na nais ko pong makita ninyo, no? Ang unang isa sa napakahalagang puntos na dapat nating makita yung ang pinangangaral ng iglesia, no? Ang pinangangaral po nung tinatawag natin ng iglesia. First point tayo dyan, no? Kung nakita mo na, ang ipinangangaral ng iglesia. Ito po yung nasa 1 Corinthians 15:12. Sang-ayon sa talatang ito, no? Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo yung muling nabuhay, napakalaga po nito, no? Dapat po nating malaman na kapag pinag-aralan nyo ang Biblia, lalo-lalo na sa Aklat ng Gawa, laman po lagi ng mga mensahero ng mga ngaral ng salita ng Diyos ay yung pagkabuhay na muli ni Kristo. Hindi yung pang-akit sa mga tao o panghihikayat sa tao na umanib sa isang pangkating pananampalataya at umalis kayo sa samahan nyo, umanib kayo sa pangkating pananampalataya. Wala pong mensaheng ganung makikita kayo sa kasaysayan sa unang siglo sa mga ipinangangaral ng mga mensahero doon. Sino-sino ba yung mga pastor na nangaral doon? No, of course, the hero of Pentecost, nababanggit natin, si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, 5 beses nangaral yan sa Book of Acts. And then, nangaral din si Stephen, nangaral din si Santiago,
nangaral din si Apostol Pablo, nangaral din si Felipe, no? Pero makikita natin, sa mga pangangaral nila, hindi nawawala yung si Kristo'y namatay at nabuhay na muli. Kaya yan po ang bibigyan ko ng emphasis itong sa unang punto natin. No? Marami po akong talatang ipakikita sa inyo rito para bigyan natin diin na ito po ang mensaheng ipinangangaral ng iglesia. Okay? Ito po ang mensaheng ipinangangaral ng totoong katawan ni Kristo, na si Kristo'y namatay at nabuhay na muli. Isa-isahin po natin. From Acts chapter 2, 22 to 35, no? Yan yung kapag sinabing Acts 2, 32 to 35, yan yung span ng pangangaral ni Apostol Peter nung nangaral siya during the time of Pentecost, nung napuspos sila ng Espiritu ng Diyos, no? At ang bibigyan ko lang emphasis yung verse 32, sa Gawa, Kapitulo 2, 32, sinabi roon, ang kanyang tinutukoy ay walang iba, kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos, at kaming lahat ay saksi na muli siyang binuhay. So dito makikita natin, napakatibay, no? Nung sinabi ni Apostol Pedro na sila ay mga saksi sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Another, ito naman nung si Apostol Pedro nangaral sa Gawa Kapitulo 3, ang span ng kanyang pangangaral from verse 12 up to 36, na kung saan nagpunta siya ron sa tinatawag na gate, may gate doon eh. Ang pangalan ng gate na yun, napakalaking gate na yun, Beautiful. Maganda ang pangalan ng gate. No? Yun ang name ng gate. At doon sa gate, Beautiful, na tinatawag, meron nakahandusay na actually, lumpo ron. No? Nasimula sa pagkabata, lumpo na. At ito yung pinagaling sa pamagitan ng makapangyarihang Espiritu ng Diyos na kumikilos kay Apostol Pedro at kay Juan. At yun ang naging object lesson. No? Dahil na-interesado yung mga tao, dahil isipin mo yung lumpong nakikita nila na mamalimos, araw-araw gumaling, nakatayo, katabi ng mga apostoles. At nung pumasok sila sa templo, kasamang sumasamba, nagtatalon yung lumpo na yun. At yun ang naging object lesson dahil maraming tao talagang namangha sila sa nangyari at nagpuntahan yung mga tao kala Apostol Pedro at naging object lesson yun kung paano pinagaling yung tao na yun. Pero makikita, nais kong bigyan ng emphasis dito yung verse 15 to 16 sapagkat dito, sa content ng mensahe ni Apostol Pedro, doon from verse 12 up to 26, verse 15 to 16, nandito yung pagkabuhay na muli. Pinatay ninyo ang nagbibigay ng buhay, ngunit binuhay muli ng Diyos. At makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. Ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namukaan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. Miraculously, makikita natin, no, gumaling ang lalaking ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay ng mga manggagawa dyan na sila Apostol Pedro. Pero ina-attribute niya Apostol Pedro ang kagalingan ito. Walang iba kundi sa nabuhay ng muli na tagapagligtas ang ating Panginoong Kristo. Gawa Kapitulo 10. Sa Gawa Kapitulo 10, nung si Apostol Pedro naman pumunta ron sa bahay ng isang Romano na ang pangalan ay si Cornelio sapagkat inutusan siya ng Espiritu ng Diyos na pumunta sa tahanang ito upang mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. No? Pansinin niyo, hindi anghel ang inutusan para mangaral ng Ebanghelyo. Ang inutusan, yung mga taong nakaranas ng tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi itong mga taong ito, naiintindihan nila, no? Yung isang katotohanan na dapat malaman ng bawat tao patungkol sa kaligtasan, yung pagiging makasalanan natin. Dahil dapat ma-realize mo na makasalanan ka bago ka maligtas. Hindi ka naman ililigtas ng Diyos kung hindi mo nakikita yung sarili mo makasalanan ka. At hindi ka naman maghahanap ng kaligtasan kung hindi mo nakikita yung sarili mo na kailangan mo ng kaligtasan. So yun ang napakahalaga din dun, no? Yung realization sa buhay mo that you are a sinner and you need a Savior. At nung mangaral si Apostol Pedro sa tahanan ni Cornelio, ang bibigyan ko ng diin dito, yung 39 to 40, yung verses 39 to 40, ganito ang sabi, kami mismo ay makapagpapatotoo sa lahat ng mga ginawa niya dahil nakita namin ito sa Jerusalem at sa iba pang mga bayan ng mga Hudyo, pinatay siya ng mga Hudyo sa pamagitan ng pagpapako sa krus, ngunit pero muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa amin na siya'y buhay. So makikita natin mga kapatid, no, na sila Apostol Pedro, sila yung mga buhay na saksi na ang ating Panginoong Kristo ay nagpakitang muli. Next.
Kay Pablo naman, bilang isang misyonaryo, si Stephen kasi nung mangaral siya, ang ipinangaral niya yung history nung Israel, napakahaba ng history yung pinangaral niya, pero hindi, ang binigyan niya din dito, yung kamatayan ni Kristo, hindi yung pagkabuhay niya. No? At ganoon din si Philip, at ganoon din si James. Pero ang nagbigay ng maraming diin patungkol doon sa pagkamatay at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostol Pedro at saka si Apostol Pablo sa kanilang mga pangangaral kapag pumupunta sila sa mga iba-ibang iglesia. Katulad nito, no? Sa Gawa Kapitulo 13, 16 hanggang 41, doon sa Antioch ng Pisidia. Ang bibigyan ko ng diin dito, yung verse 33, sabi rito, na tinupad niya ngayon sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak, at ipakikita ko ngayon na ako ang iyong ama. Verse 34, may binanggit dito. Ipinangako na noon pa ng Diyos na bubuhayin niya si Jesus at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sinabi niya, ang ipinangako ko kay David ay tutuparin ko sa iyo. Sa Lumang Tipan pa lang, ipinangako na muli ang pagkabuhay, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin, ito ang dapat na tinataglay na mensaheng hindi dapat kalimutang ipangaral ng iglesia. At ganoon din tayo bilang mga mananampalataya, no? Hindi dapat ito mawaglit sa atin. Sapagkat dito kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos, makikita nyo mamaya, ibibigyan natin ng pansin sa inyo. Now, si Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, 16 hanggang 32, ang makikita nating diin ni Apostol Pablo rito, yung sa verse 31, ito'y sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hatulan niya ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking itinalaga niya. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga tao na siya'y kanyang buhayin muli mula sa mga patay. Itong talatang ito napakaganda. Ito sa verse 31, nais kong makita ninyo, ang kasiguruhan na balang araw, ang Diyos ay nagtakda ng paghatol sa mga tao dahil binuhay niya muli si Kristo. Ulitin ko po no? Ibig mo sabihin magkakaroon ng future judgment? Yes. Gaano kasiguro yung future judgment niyan? Dahil binuhay niya muli si Kristo. Dahil si Kristo ang siyang magiging hukom sa lahat ng buhay na may relasyon sa Diyos at sa lahat ng patay, mga taong walang relasyon sa Diyos. Gaano kasiguro yon? Dahil binuhay niya muli si Jesus. Yan po. No? Napakaganda ng talata na yan sa verse 31. Tuloy po tayo, si Pablo uli, sa Gawa 26, sa harap naman ni Haring Agripa, yung idinidepend niya yung kanyang sarili, actually idinidepend niya yung mensahe niya, sabi niya rito, nang tanggapin ko nga ang tulong na mula sa Diyos, nanatili ako hanggang sa araw na ito. Nagpapatotoo ako sa mga hindi dakila at gayon din sa mga dakila, wala akong sinasabing anuman kundi ang sinasabi ng mga propeta at gayon din ni Moses na malapit na mangyari. Ano yon? Sabi rito, kung paanong Mesiyas ay kailangan magdusa at kung paanong siya ang unang bubuhayin muli mula sa mga patay, matatanyag ang ilaw sa mga tao at gayon din sa mga hentil. So binigyan pansin uli ni Apostol Pablo sa harapan ni Haring Agripa yung kanya-question, yung kanyang ginagawang pangangaral dahil pinalalabas nga ng mga Hudyo, no, na siya ay troublemaker, pero ipinakita niya ito ang mensaheng ipinangangaral ko Actually, sinabi pa to sa Lumang Tipan ng mga propeta at maging ni Moses. At ang emphasis niya rito, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Again, nais ko naman makita ninyo yung sulat ni Apostol Pablo sa ibang mga churches or sa ibang mga iglesia. Roma Kapitulo 6, talatang 4. Napakaganda nitong talatang ito, tignan natin. Kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama. Si Kristo ay binangon mula sa mga patay. Sa gayon ding paraan, dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. So dito ang paglakad natin sa panibagong buhay, no? Katulad ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Actually, ito yung hamon natin sa mga tunay na Kristiyano. Na kasi ang bautismo, ang ibig po sabihin nito, no, kapag binabautismohan ka sa tubig, ina-identify ka kay Kristo at sumusunod ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya sa kamatayan, susunod ka rin sa Kanya sa pagkabuhay. Ibig sabihin, dahil ngayong buhay ka kay Kristo, may panibagong buhay ka na dapat lakaran.
At yun nga po ang binibigyan diin kapag ikay binabautismuhan. Kasama kang namatay niya at kasama kanyang mabubuhay na muli, bagamat mabubuhay ka muli balang araw literal, pero yung buhay na meron ngayon, ibang buhay na yan. Buhay na may kalidad, buhay na may relasyon sa Diyos, buhay na lumalakad sa tama, buhay na ang ginagawa mo, hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban ng Panginoong Diyos. Tuloy po tayo. Unang Korinto 6:14. Ang Diyos na nagbangon sa Panginoon ay siya ring magbabangon sa atin sa pamagitan ng sarili niyang kapangyarihan. Pilipos 3:10. Sabi ni Apostol Pablo ito, gusto ko itong talatang ito, no? Ito ay upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikipag-isa sa kanyang mga paghihirap upang matulad ako sa kanya sa kanyang kamatayan. Ngayon, kapag sinabing nais kong makilala, no, siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, gaano ba kalakas yung kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay? Abay, napakalakas po noon. Isipin mo, Diyos Ama ang kumilos para buhayin ang ating Panginoong Kristo. Hindi maikukumpara yan, no? Sa anumang lakas pisikal na meron tayo rito, sapagkat ang binabago nito ay ang buong pagkatao ng isang tao. Tuloy po tayo. Unang Tesalonica 4:14. Ito'y sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nagbangong muli, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos kasama niya. 1 Peter 1:3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan, ipinanganak niya tayo sa muling patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo mula sa mga patay. Now, bakit ko binibigyang diin po ito? No? Sa sulat ni Pablo, sa sulat ni Pedro, at sa sulat pa sa mga iglesia. Kasi po, ito ang taglay nilang mensahe. Ngayon, when we share this to people, ano ang dapat maging tugon? No? Kapag ito'y binabahagi natin sa tao, si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ano ang dapat maging tugon ng mga tao? Okay? Doon ba sa ating mensahe patungkol kay Kristo na siyang nabuhay na muli, meron tayong mapanghikayat na ginagawa roon para umanib sila at ma-recruit natin sila sa ating church? Katulad ng ginagawa ng ibang mga samahan? Wala po. Ang tanging tugon lamang ng isang taong makasalanan, kung mapapakinggan nila yung mensahe ng Ebanghelyo na ipinangangaral natin at binibigyan natin ng diin yung pagkabuhay na muli ni Kristo, kinakailangan manampalataya sila. Okay? Kinakailangan manampalataya sila. Dahil ganito ang ginawa nating lahat. At ganito ang taglay na mensahe na sinasabi ni Apostol Pablo, Roma 19. Ipahayag mo si Jesus ay Panginoon. Sampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. So makikita niyo ang kapangyarihan na nakabalot dun sa mensahe na yon. Na siya'y namatay at nabuhay na muli. Ganon din yung binanggit sa unang Korinto Kapitulo 15, 1-4. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ipinapaalam ko sa inyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan, sa pamagitan din nito kayo ay ligtas kapag nanghawak kayong matatag sa salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung sumampalataya kayo ng walang kabuluhan. So dito makikita nyo, ligtas ang isang tao kung ang kanyang sinampalatayanan ay tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay may kinalaman na si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Kasi sinabi rin ni Apostol Pablo, narito yung ingredient, no? Ito'y sapagkat ibinigay ko nga sa inyo ng una pa, lamang ang akin ding tinanggap na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, siya rin ay inilibing at siya'y ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So mga kapatid, napakaraming talata ang binigyan kong diin sa umagang ito. Patungkol sa ipinangangaral ng iglesia. Patungkol sa dapat ipangaral ng bawat mananampalataya. Ikalawang bagay na nais kong makita ninyo, na nais kong mapansin nyo sa ating pinag-aaralan sa unang Korinto Kapitulo 15, ang paniniwala ng iba na wala ng susunod na pagkabuhay. Diba? Una, nakita natin, no? Ang ipinangangaral ng iglesia, ang ipinangangaral natin si Kristo ay nabuhay na muli. Okay? Pangalawa, ang paniniwala ng iba na wala ng susunod na pagkabuhay. 1 Corinthians 15:12. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo
na walang muling pagkabuhay. Pansinin niyo yung binanggit dito, no? Makikita natin, hindi kino-question dito na yung mga tao sa Korinto hindi naniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Naniniwala sila sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang problema rito, ang hindi nila pinaniniwalaan, nung nabuhay na muli si Kristo, wala nang susunod na pagkabuhay. Bakit ang iba sa inyo, sinasabi ng ilan sa inyo na wala nang muling pagkabuhay? Kung si Kristo ay nabuhay na muli, siya lang ang nabuhay na muli. Pero wala nang susunod ron. Wala nang pagkabuhay na muli ng mga patay. Siya lang ang nabuhay na muli. Abay, teka lang. Malaking problema yan. Bakit? Babasahin po natin ang mga susunod na talata and then iisa-isahin ko yung problema sa inyo. Huwag kayong mag-alala, matatapos din tayo. Pero para makita ninyo kung bakit kinakailangan yung mga taong naniniwala kay Kristo na siya'y nabuhay na muli sa mga patay, kinakailangan din nilang panindigan yung katotohanan na tayong mga nanampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli niya. Okay? Now, punta po tayo doon sa verse 13, yung sumunod. Kung wala nang muling pagkabuhay mula sa mga patay, kahit si Kristo ay hindi ibabangon. Kung si Kristo ay hindi naibangon, ang aming pagpapahayag ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Verse 15, kami rin naman na masusumpungan na mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat nagpapatotoo kami tungkol sa Diyos na binangon niya si Kristo. Hindi na sana niya ibinangon si Kristo kung hindi rin lang ibabangon ang mga patay. Ito ay sapagkat kung hindi ibabangon ang patay, maging si Kristo ay hindi nagbangon. Kung si Kristo hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Kung magkaganito, sila nang matay kay Kristo ay napahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo ay umaasay kay Kristo, tayo na ang higit na kahabag-habag sa lahat ng mga tao. Now, merong 7 bagay ako na nais kong makita ninyo, yung implikasyon kung si Kristo hindi nabuhay na muli. Pero nais kong munang ipakita sa inyo yung 1 Corinthians 5:13. Tiano, kung walang muling pagkabuhay mula sa mga patay, kahit si Kristo ay hindi ibinangon. Ito pong sinabi rito, sa mga pag-aaral po, may tinatawag po silang logical deduction. Kumbaga, itong bagay na ito, inseparable. Ulitin ko po bibigyan ko ng emphasis sa inyo inseparable. Kung ang isang tao hindi maniniwala na nabubuhayin uli yung mga patay, parang hindi niya na rin pinaniwalaan na si Kristo ay binuhay na muli. Nakuha niyo ba? Kung ang isang tao ngayon, hindi siya maniniwala na bubuhayin yung mga patay, na meron tayong future resurrection, meron tayong pagkabuhay na muli, balang araw, yung mga nangamatay kay Kristo, na mga kaibigan kong pastor, mga kapatid natin sa pananampalataya, na kay Kristo, makikita ko muli dahil magkakaroon muli ng pagkabuhay na muli. Kung hindi ko yun paniniwalaan, parang hindi ko na rin pinaniwalaan ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Ang tawag po ron logical deduction. Kumbaga, ipinakikita lang rito ni Apostol Pablo na itong dalawang katuruan na ito, na si Kristo ay nabuhay na muli at bubuhayin niya yung mga patay sa hinaharap, inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Magkasama yan. Okay? Now, anong implikasyon, mga kapatid, kung si Kristo hindi nabuhay na muli? Pero bago yan, nais ko munang banggitin, bakit may ibang mga tao doon sa iglesia, mga mananampalataya rin yun, mga Kristiyano rin yun, okay? At masasabi nating naniwala kay Kristo na siya ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Bakit doon sa loob ng iglesia sa Korinto, hindi sila naniniwala na may susunod na pagkabuhay na muli? 2 bagay lang po yan. Maari yung iba doon, apektado sila ng tinatawag nating Greek philosophy na dualism. Kasi sa paniniwala ng dualism, yung spirit ang pure, yung body ay evil. Kaya inconceivable sa kanila na ang bubuhayin uli yung katawan. Okay? Kasi para sa kanila, sa dualism, yung katawan, tawag rito, masama. Bakit bubuhayin ng Diyos yung katawan? Masama ang katawan. Yung physical body, evil yan.
So, maaring impluensyado sila ng ganitong paniniwala. Or, ang iba sa kanila roon, impluensyado ng mga paniniwala ng mga Hudyo ng mga Sadducee. Alam niyo ba yung mga Sadducee, di ba? Nung time ni Kristo, may ginagawang, may mga Pharisee, may mga Sadducee. At isa sa mga doktrina ng mga Sadducee, hindi sila naniniwala sa mga anghel, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na muli. So maaari ang iba sa mga tao roon, impluensado sila ng ganung paniniwala. Listen, hindi sila nag-iisa. Kasi kahit sa mga Baptist churches, kahit sa mga pangkating pananampalatayang katulad nito, may mga miyembro pa rin tayo na impluensyado ng mga dati nating paniniwala na dapat tinatalikuran na natin. Yung iba nga pag may sakit at hindi makuha sa doktor, pumupunta ng albularyo. Doon nagpapatingin. Totoo? Hindi. Nangyayari po yun. May mga kilala akong Kristiyano hanggang ngayon nagpapa-albularyo. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Syncretic belief yun. Na yung mali mong paniniwala noon, isinasama mo sa tamang paniniwala ngayon. Kaya posible na yung mga mananampalataya rito, impluensyado sila ng teaching ng dualism or impluensyado sila ng teaching ng Sadducee na hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Pero teka, in-address ni Apostol Pablo yan sa 2 Timothy. Actually, may natiwalag nga doon na 2 tao no? Dahil ang paniniwala nila, lumipas na ang pagkabuhay na muli. Babasahin ko. 2 Timothy chapter 2, 17-18. Ito ang sabi ng Biblia. Ang katuruan ng mga gumagawa nito ay kumalat na parang gangreya. Sila, Hymenaeus at Pileto, ay kabilang dito. Sila ay sumala sa katotohanan. Sinasabi nila, naganap na ang muling pagkabuhay, sa ganyang paraan, itinataob nila ang pananampalataya ng ilan. No? Naganap na ang muling pagkabuhay. Nangyari na yung pagkabuhay na muli kay Kristo. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala nang susunod na pagkabuhay. Mali. Kasi nga nabanggit ko sa inyo, it is always tied up. It is inseparable. Kung si Kristo yung muling nabuhay na muli, therefore, lahat ng tagasunod ni Kristo, mabubuhay na muli. So nakita niyo kung paano nag-i-infiltrate yung false teaching sa loob ng church. At kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, no? Yung mga mali nating paniniwala, hindi pa napapalitan ng bagong paniniwala na makikita natin sa Biblia, abay madadala natin yan sa ating buhay, Kristiyano. And it is not healthy for us. Okay? Tuloy po tayo. Ano pong implikasyon? Dadalian na lang po natin, no? Ano ang implikasyon kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli? Unang-una, walang kabuluhan ng Ebanghelyo. Well, where is the good news in the gospel? And gospel, good news na nga Where is the good news in the gospel kung si Kristo hindi nabuhay na muli? At alam niyo po bang implikasyon kung si Kristo hindi nabuhay na muli? Ibig sabihin, yung ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi tinanggap ng Ama. Kasi ang katibayan na tinanggap ng Ama, yung sakripisyo na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan, ito yung pagkabuhay na muli. Kaya there is no gospel at all. There is no good news at all kung si Kristo ay hindi nagbangon mula sa kamatayan. Okay? Ang pagpapahayag at pangangaral natin ng Ebanghelyo ay walang kabuluhan. Next. Ang paniniwala natin walang kabuluhan. Yung faith na tinatawag, no? What we believe, yung credo ng ating pananampalataya. Abay, yung pananampalatayang Kristyanismo, walang kabuluhan. You know why? Because our leader did not conquer death. Listen carefully. Alam niyo maraming tao sa buong mundo, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pinagtutuunan ng kanilang paniniwala, yung leader nila, and yet their leader have not experienced the victory over death. Okay? Muhammad, though he is a prophet, ang sabi nga nila, he is a great prophet, mas higit pa kay Kristo, but he never experienced victory over death. Diba? Ganon din si Confucius. Ganon din yung ibang mga religious leader na nagkiklaim sila na silang Kristo. They never experienced victory over death. There's only one person that experienced victory over death by having the resurrection body, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya ang pananampalatayang Kristyanismo ay tunay na pananampalataya sapagkat mapagtagumpay ang ating Panginoon. Sinakop niya ang kapangyarihan ng kamatayan. At siya ngayon ay may panibagong katawan. Next.
ang mga saksi ng pagkabuhay ay mga sinungaling. So sabi nga rito, kami rin naman ay masunsumpungan mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat nagpapatotoo kami patungkol sa Diyos na ibinangon niya si Kristo, na hindi naman niya binangon. So makikita natin, yung mga nangangaral na binangon niya si Kristo ay hindi naman pala niya binangon, abay bulaang saksi sila. Next. Walang inaasahang pagkabuhay sa hinaharap. Hindi na sana niya ibinangon si Kristo kung hindi rin lang ibabangon ang mga patay. Ito'y sapagkat kung hindi ibabangon ang mga patay, maging si Kristo ay hindi nagbangon. Kung si Kristo hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Now, unang-una, nais ko muna bigyan pansin, walang pagbangon sa hinaharap. Paano makapagbibigay comfort yan? Last time, I was having a funeral service, Ang isa sa minisahe ko sa kanila yung 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Pakitignan nga ron. 1 Thessalonians 4:13. Pakitignan, Brad. Nais kong makita ninyo, Sabi rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Dito si Apostol Pablo nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga nangamatay. May mga miyembro sila na namatayan ng mahal sa buhay. Wala silang kaalam-alam. Ano nangyari doon sa mga kapatid namin at miyembro ng aming church na namatay, mga mahal namin sa buhay yon? Makikita pa ba namin sila? Sabi ni Apostol Pablo, nagbibigay siya rito ng impormasyon para wag malungkot yung mga kapatid na naiwan, nanampalataya rin kay Kristo. Anong impormasyon na ibinibigay niya? Yung muling pagkabuhay, yung pagbabago na gagawin muli ng ating Panginoong Kristo. Verse 14, Brad, tuloy. Sapagkat kung tayo sumasampalataya, gospel yan, si Jesus ay namatay at muling binuhay. Gayon din naman, sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadali ng Diyos na kasama niya. Actually, yan ang mabuting balita, Sa lahat ng nanampalataya sa gospel, makikita ninyo, Iba ang pagdadalamhati ng mga taong nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, kasama ang mga mahal nila sa buhay na namatay na kay Kristo, kesa dun sa mga walang pag-asa. At ito, napakagandang ibigay ito na mensahe sa mga taong namatayan. Verse 18. Bakit? Kasi ginamit din ni Apostol Pablo ito. Verse 18. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Dito ipinangaral yung pagkakaroon natin ng panibagong katawan. Dito ipinangaral din sa passage na yan, na kung sakaling dumating si Kristo at buhay pa tayo sa pisikal, babaguhin na lang niya itong katawan lupa na meron tayo at bibigyan tayo ng mawalhating katawan. Hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Pero uunahin niyang bigyan ng panibagong katawan yung mga nangamatay kay Kristo. Sila ang bibigyan muna ng panibagong katawan. Those are good news. Mabuting balita yun na magandang pakinggan. At nakakapagpataba ng puso, lalong-lalo na, ito'y nakapagbibigay na buhay na pag-asa sa atin na totoo ang pagkabuhay na muli. Huling-huli, na nais kong makita ninyo, hindi pa pala huli. Pangalawa sa huli. Hindi tayo nalinis sa ating mga kasalanan. Pakibigyan niya, Yan. Sabi diyan, kung si Kristo ay hindi nagbangon sa inyong pananampalataya, kung si Kristo ay hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, kayo ay nasa inyong pang mga kasalanan. Well, isipin mo, the guilt of sin, yung bigat ng kasalanan na naranasan ng tao na bumabagabag sa kanya, na binabangongot siya, naandun pa rin yun. Okay? Hindi pa rin nalilinis yun. Parang dumi ng pusa yan, aalingasaw pa rin sa buhay ng isang tao. Why? Dahil si Kristo ang naging pambayad sa ating kasalanan. 1 John 1:9, pansinin niyo yung kapangyarihan doon. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Listen, I'm talking about Christian. I'm not talking about one-time event na nangyari sa ating buhay. Na inalis talaga ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng tinatawag nating positional forgiveness na pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Pero kahit Kristiyano ka nga ngayon, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Kaya nga tayo may tinatawag na continuous cleansing na ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ito, theology. Mahirap tanggapin na paniniwala pero totoong paniniwala. Alam niyo ba yung kasalanan na gagawin niyo sa hinaharap, bayad niyo yun? Yung kasalanan na gagawin mo pa sa hinaharap, binayaran ni Kristo yan 2,000 years ago.
Bakit kamo? Hindi naman tayo nabuhay na 2,000 years ago eh. Nabuhay tayo ngayong 1900s eh. And yet, nung humingi tayo ng tawad sa Diyos, yung bisa ng kanyang pagpapatawad, umepekto sa ating lahat eh. At magpahanggang ngayon, patuloy na umepekto kapag tayo bilang anak ng Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang sa Diyos at lumalapit tayo sa Kanya. Tuloy po tayo. Ano ang implikasyon kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli? Ito yung pang-7. Ito yung pang-6 pala. Nangapahamak ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Kanina, nabigyan ko ng emphasis yung 1 Thessalonians 4:13 at saka hanggang 18, no? Okay? Yung mga namatay kay Kristo, kung si Kristo hindi nabuhay na muli, napahamak na yun. Ang ibig sabihin, they are separated forever to God at nandun sila sa impyerno ngayon. Walang pagkabuhay na muli. Okay? At ang huling-huli, wala kang mapapala kung si Kristo ang sinampalatayanan mo, bagkos tayo higit na kaawa-awa. Pansinin mo yan. Yung buong buhay mo, ipinaglingkod mo sa Diyos. Yung buong buhay mo, naniwala ka kay Kristo. Yung buong buhay mo, sakripisyo mo, pera, oras mo, iginugol mo sa isang religious leader na hindi naman nabuhay na muli. Di ba? Kung hindi nabuhay na muli si Yesu Kristo. Bigyan ko kayo personal experience. Nasa San Juan ako nakatira. Magang-maga, papunta na ako ng church. Alam niyo ba, kapag linggo ang Jehovah's Witness, talagang talagang aktibo yan, nangangatok ng mga bahay. So, I think, Santa Mesa pang church ko noon, 5 minutes lang naman mula sa bahay namin papuntang Santa Mesa during that time. So, nangyari noon, may kumatok sa bahay, mga bandang alas 8, naka-BS na ako, naka-kamisikino na ako, barong na lang sosot. So, pinagbuksan ko, ano po yun? Sabi niya, magandang araw ho, magbabahagi lang ho kami ng salita ng Diyos. At sabi ko, saan ho ba kayo? Jehovah's Witness ho kami. Ganun ba? O sige. Sabi niya, isang verse lang ho. Isang verse lang. O sige, isang verse. Sabi niya, gumamit siya sa lumang tipan at yung pangalan ng Diyos ang binigyan niya ng emphasis. Of course, sa lumang tipan, kapag binigyan mo ng pansin yung pangalan ng Diyos, binabanggit talaga yung isang pangalan niya yun na Jehovah. There is no question about it. No? Tinatawag rin siyang Yahweh. O sabi ko, sige, isang verse din. May tatanong ako sa iyo. Anong pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas? Acts 4:12. Di ba? Anong pangalan nga ba yung ibinigay ng Diyos sa lupa, silong ng langit, lupa na ikaliligtas ng bawat tao? Di yung pangalan na yan, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Sabi ko, pangalan ni Kristo ang ibinigay rito. Hindi pangalan ni Jehovah. Pero kapag pinag-aralan mo kasi yan, si Yesu Kristo, siya yung Jehovah sa lumang tipan. No? So sabi ko, pangalan ni Jesus Christ yan. Tapos binuksan niya ito sa akin. Sabi niya, basahin mo nga ito. Kung sa buhay lamang na ito, ay umaasa ka kay Kristo, tayo na ang kahabag-habag sa lahat ng mga tao. Sabi ko, ganda ng talata mo. Totoo yan. Sabi ko, kahabag-habag talaga tayo. Kung si Kristo lang aasahan natin, kung hindi siya nabuhay na muli. Kaso nabuhay na muli siya Kaya manang, kay Kristo ka umasa. Dahil kapag hindi ka aasa sa Kanya, mapapahamak ka. Tama po ba? Kahabag-habag talaga tayo. Isipin mo, nagbigay tayo ng buhay natin kay Kristo, pagod, pera, gawain, and yet yung Panginoon natin hindi pala nabuhay na muli. Abay, kahawa-awa tayong tao. Pero dahil si Kristo ay nabuhay na muli, mga kapatid, siya ang ating totoong Panginoon. Siya ang dapat nating paglagakan ng ating pananampalataya. Okay? Huling talata. 1 Corinthians 15:20. Ngayon, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Siya ang naging unang bunga nila ng mga namatay. Next week, itutuloy ko po yung mensahe kong yan. Ito po yung outline ko sa inyo. Pakita mo nga, Tiana. Okay? Ipinangangaral ng iglesia, si Kristo ay nabuhay na muli. Paniniwala ng iba na wala nasusunod na pagkabuhay. Number 3, paninindigan ng iglesia. Yan po ang itatalakay ko next week. At number 4, pagkakasunod-sunod ng pagkabuhay muli na alam ng iglesia. Okay? Next week ko po, bibigyan pansin yung dalawa. Pero sa umagang ito, binigyan diin ko po yung ipinangangaral natin. Pangalawa, yung paniniwala ng iba na wala
wala nang susunod na pagkabuhay. Ikinorek po sila. Dahil nabanggit ko nga sa inyo, inseparable. Huwag mo na rin paniwalaan si Kristo na nabuhay na muli kung hindi mo rin lang paniniwalaan na balang araw bubuhayin tayo na muli ng Diyos mula sa ating kamatayan. Is that a great blessing? Yes. Bay, mantakin mo yan. Sigurado tayo. Kaya ang kamatayan, hindi magbibigay ng takot sa atin. Bagkus magbibigay ito ng confidence sa atin. No, kasi ang daming taong takot mamatay eh. Okay? Lalo na, nakakatakot mamatay kung mamamatay kang napakasakit ng pinagdaraanan mo. Pero kung kamatayan itself, pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoon. At balang araw itong katawang lupa na tinatamaan ng sakit, bibigyan tayo ng panibagong katawan dahil sigurado po yan. Dahil kung hindi ka maniniwala na may pagkabuhay na muli, huwag ka na rin maniwala na si Kristo'y binuhay ng Diyos. Logical deduction po yan na ginamit dito sa Biblia. Muli, magandang umaga sa inyo. Manalangin po tayong lahat. Ang naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Tunay nga po, Panginoon, ang katotohanan ito hindi magbabago. Ang katotohanan ito'y patuloy naming paninindigan at pangahawakan. Habang umiiral ang Marikina Valley Bible Baptist Church, ito'y patuloy naming paniniwalaan at ituturo sa mga tao sapagkat nasa pagkabuhay na muli ang tagumpay ng Kristyanismo at ng isang Kristiyano. Ama, tulungan mo ang iyong mga anak. Huwag kaming lamunin ng takot. Bagkus lagi kaming manalig sa mga katotohanan nakalagay sa iyong salita na si Kristo ang mag-iingat sa amin, ang Diyos Amang mag-iingat sa amin na soberanong Diyos. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang mga anak mo. Gagawin namin yung mga pag-iingat namin gagawin na ipinaalam mo sa amin at mananalig kaming patuloy sa iyo. Matatag naming pananaligan ang katotohanan ng sinasabi mo. Salamat sa umagang ito. Salamat sa mga kapatid na nakapanambahan sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos. At purihin din, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa aming kalagitnaan. Lahat po ito'y dalangin namin sa ngalan ni Kristo Jesus na siya namin Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, tawagin ko usher natin. Sino pa pwede maging usher? Lou, ikaw na lang. Isa lang naman ang gagawin mo, hawakan mo. Umikot ka na lang, huwag mong pagpapasapasahin. Ha? Yon, yung ratan. Okay? Yan. So, ikot ka sa lahat. Pray ka na muna. Ikaw na mag-pray. Maraming salamat. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. No? Umaasa ako na next week, sana mas maluwang-luwang na tayo at huwag mas mahigpit. Ipanalangin natin ang bawat isa. No? Kung may malalaman kayo through our Facebook page na kapatid na may karamdaman, kung magagawa nating mabisita, kamustahin, tawagan, i-text, higit sa lahat ipanalangin natin. Okay? Huwag natin kakaligtaan yan. Yan ang isa sa mabisang pagkilos ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Okay? Tumayo po tayong lahat at magtatapos na po tayo. Salamat sa mga kapatid nating nakisama sa atin at nanood ng ating live streaming sa umagang ito. Let us pray. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang paghahayo, Ama. Salamat sa oportunidad na kaming lahat ay narito ngayon at nagkasama-sama sa pananambahan sa iyo. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na way taglay
ng bawat isa ang katotohanan na si Kristo lamang ang manunubos at tagapagligtas. At sa pamagitan ng pananalig sa Kanya, kami ay maliligtas. Yun ang katotohanang makikita namin sa iyong salita. Tulungan mo mga kapatid, Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa, maging yung mga kapatid namin na nasa mga tahanan na nanonood sa oras na ito. Umaasa ako kung sila'y naka-schedule na pumunta mamayang hapon, naway maalala nila nito at pumunta sila. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain mo mga kapatid sa kanilang paghayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po salamat. Miss, ano nga ba pangalan? Jasmine, maraming salamat sa iyo sa inyong pagbisita.